Mga kapuso, thank you, love. Ito naman, karaniwan na ho sa mga bata ang pagiging aktibo at bibo sa eskwela man o kaya sa pakikipaglaro po sa kapwa-bata. Kaya naman, minsan, hindi ho natin naiiwasan ang disgrasya tulad ng pagkauntog o ang mas malala, yung pagkabagok. Kaya dapat po alisa tayo sa first aid para dyan. Kaya naman, pag-uusapan po natin yan kasama ang neurosurgeon na si Dr. J. Villavicencio. Good morning sa iyo, Doc. Good morning, Connie. Okay, eto, ano ba yung mga pangunang lunas muna kapag, of course, nauntog kasi maraming mga iba-ibang ginagawa, pero tama ba o hindi? Tingnan natin. Well, kung sakaling meron tayong nakitang nauntog o halimbawa isang miyembro ng pamilya, bata na nauntog, karaniwan, una natin dapat gawin, tingnan natin kung may sugat o wala. Kung halimbawang wala siyang sugat, ngunit mayroong bukol, no, pinakamagandang paunang lunas ay lagyan ng ice pack o yung yelo. No? So kung meron tayong bolsa de yelo, lagyan lang ng yelo sa loob ng bolsa de yelo o kahit anong plastic. And then, i-press lang against the area na nauntog. Alright. At let it stay there for mga 20 minutes. Okay. Para maampat yung paglaki ng bukol. Alright, pero kasi pag untog, di ba, hindi masyado daw delikado. Ang delikado yung sinasabing bagok. Okay, ano ba yung sinyalas na nabagok na yung bata? Kung halimbawa kasing nabagok, karaniwan, yung pag sinabi nating bagok, no, ang unang perception ng tao ay malakas na pagkakauntog. Yes, no? yes. Kung halimbawang nabagok, malakas na pagkakauntog at may sugat, no, siguro ang pinakamagandang gawin dyan is yung sugat, linisin yung sugat ng sabon, tubig at sabon, linisin ang sugat, okay, no, dun kung sa malilinis. And then, kung meron tayong povidone iodine sa bahay, lagay lang sa bulak, lagay ang povidone iodine sa bulak, tapos linisin yung sugat, no? Punasan ng povidone iodine ng sugat, kumuha ng benda, kung merong gasa sa bahay, kung merong gasa sa bahay o telang malinis, lagyan ng takip yung sugat at dalhin sa doktor kung malakas ang yun ang talagang dapat, no? Dapat bantayan na madala ka agad sa doktor. Kasi sabi mo nga may iba-ibang senyales na dapat bantayan. Ano yung mga dapat bantayan ng mga magulang para nang sa gayon, syempre, ay hindi malagay sa delikado yung kanilang anak? Okay. Ito ang napaka-importante is yung pagbantay doon sa nauntog. Kung halimbawa ang bata ay nauntog at siya ay nawala ng malay, nagsuka ng hindi lang isang beses, nangisay o nagkaroon ng parang seizure, no? Sumasakit ng ulo at tumitindi ang sakit ng ulo habang tumatagal. Kung ang pagkabagok ay mas mataas sa 3 to 5 feet ang pinanggalingan, no? Ito yung mga bagay na kung meron ito, dalhin agad ang bata sa isang medical professional, sa isang doktor o sa ospital para ma-assess ka agad. Oo, napaka-importante na talagang maging maagap tayo, no? Dahil delikado. Sabi nga nila talaga kapag nabagok. Ano yung pwedeng mangyari, paalala ho natin, dun sa mga nanonood sa atin? Well, ang pagkakauntog, maaaring ang epekto ng pagkakauntog ay pwedeng halos walang epekto, no? Konting sakit ng ulo, konting bukol, pwedeng ganito kasimple, pero pwedeng magkaroon ng dugo sa loob. Blood clot. Pwedeng ikamatay ng pasyente. Ayun. So, napaka-importante yung maagap na pag-detect ng mga danger signs para hindi na lumala ang problema. Yes. Ayan, mga kapuso, thank you very much, Doc J, ha? Maraming salamat. At marami kaming natutunan. At sana ho talagang maayos natin ng husto na yung mga pinaglalaruan, mabantayan natin, at madala kagad natin sa mga pinagkakatiwalaan natin mga health center o doktor kapag may mga nangyaring aksidente. Magbabalik pa rin po ang unang hinit. Of course, punta na tayo ngayon kay Luan.